Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Yun, good day guys, and pumuli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel, and maraming salamat pa rin po sa mga sumusuporta sa ating channel. And panoorin natin itong sagutan ni Senator Bato de la Rosa and Congressman Franz Castro. Alam natin guys na itong si Representative Castro ay kontra sa mga Duterte dahil dun sa EJK. Ito namang si Senator Bato de la Rosa ay supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin ang kanilang matinding sagutan dito sa debate na to. Si dating Presidente Duterte, at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Ito yung matagal na nila ipinaglalaban. Simula nung bumaba sa pwesto kahit nung hindi pa bumababa, may mga pasaring na at nung napalitan na nga ang presidente at itong si Pangulong Rodrigo Duterte pwede nang makasuhan, sinubukan nilang paimbestigahan sa International Criminal Court. And yun nga yung pinaglalaban nila, itong mga grupo ni Franz Castro. Panoorin pa natin. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Sagot ko dyan is conditional, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasawa natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan... Tama, nobody is above the law. And nakikita rin natin dyan dun sa anak niya, si Sara Duterte. Just in case na mayroong ginawang hindi maganda si BP Sara, ay posibleng panagutan din niya. Huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Although sinasabi ni Pangulong Duterte na responsibilidad niya ang mga kapulisan sa kanilang mga ginagawa aktibidad, dahil nga sila ay may sariling pag-iisip, hindi mo pwedeng ilagay. Yun yung sinasabi ni Senator Bato dito. Hindi mo pwedeng panagutin si Pangulong Duterte doon sa ginawa ng isang Ninja Cup. Halimbawa yung pagtatanim, kung halimbawa nagtanim yung isang Ninja Cup dyan, or may mga ginawa siyang hindi maganda, hindi mo pwedeng panagutin si Pangulong Duterte doon sa mga actions niya. Halimbawa doon sa pagpatay, ganun din. Pero masasabi natin na as a commander, may pananagutan din si Pangulong Rodrigo Duterte dyan. Pero hindi yung tipong pananagutan niya yung ginawang pagpatay nung pulis niya. Siyempre mayroong kailangan yung pulis ang magdusa just in case na nagkamali siya. Pero meron pa rin pananagutan ang commander. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong... Wala daw kaso. Totoo naman. O nga, bakit hindi sila magkaso? Ang problema kasi ito, wala silang sapat na ebidensya. Kasi pag minsan nilaro-laro lang sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, yun kasing words na nanggagaling sa kanya ay parang masasabi natin na pag minsan naglalaro lang, parang ganun yung tingin ko eh. Pero ewan ko, hindi pa rin natin masasabi kasi wala naman tayo dun. Kung sakaling may mga pinapatay sila, di ba? Hindi rin natin alam. And ang sagot ni Franz Castro dito sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa? 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato. Tama rin naman siya. May posibilidad na mayroong responsibilidad din yan. Kasi
ikaw yung ikaw yung nagpapatupad eh, di ba? So tama rin naman siya. O ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? O nga, no? Para lang sa kaalaman nyo guys, sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Representative Franz Castro ay nahatulan na ng 6 na taon, kung hindi nagkakamali, 6 na taon pagkakabilanggo dahil sa ginawa niyang pag-rescue doon sa mga lumad children. Ang buod ng kwento dyan ay parang inilabas niya yung mga batang yon sa gitna ng gyera o ng inkwentro ng NPA at ng mga kapulisan. Ang isa sa mga kwento dyan kaya sila na parang sabihin na natin na talagang nadiin ay dahil pinaglakad nila yung mga bata ng halos 3 oras sa lantad na lugar. Sabihin na natin napakadelikado talaga nun. And nakasuhan siya dito ng nung una human trafficking and kidnapping. Pero hindi yun kinagat o hindi yun o sabihin nga natin na drop yun ng prosecutor. Pero napunta naman sa child abuse, no? Kasi nga mga batang lumad yan eh. At ang sinasabi pala ni Senator Bato de la Rosa dito ay bakit nandyan ka pa? Bakit hindi ka pa nakukulong? Yun nga di ba? At ngayon kumakandidato pa. And senatorial candidate ito si Franz Castro. Tuloy pa natin. Yun na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso. Anong dahilan? Bakit hindi nakulong itong si Franz Castro? Isang malaking dahilan ay pwedeng nag-bail siya, no? Kasi wala namang kaso na hindi bailable, depende yan dun sa korte, no, na naghatol sa kanya. So ibig sabihin, kaya nakakalaya ito, malaki ang chance na nag-bail siya. Panoorin pa natin. Ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong, no? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator. Okay, din na-justify na niya dito na tama yung ginawa nilang pagliligtas. Since ito kasi guys parang may konting conspiracy daw no? Tungkol doon na parang palabas lang yung nangyayaring yun, na yung encuentro na yun. Since nga pinagdududahan nila na itong si Franz Castro ay pwedeng kakampi. Kakampi sila ng mga taong labas. Alam niyo na. Pero hindi yan masyadong confirm, no. Pero pinagdududahan lang nila na parang palabas lang din. Pero lang yan, conspiracy lang yan. So hindi pa yun masabing fact, no. And dito gina-justify niya na mabuti yung ginawa namin. Na nagkamali lang sila. Hindi tama yung paghatol sa kanila doon. Dahil nagkamali lang ng paratang yung mga nagsabi na inabuso nila yung mga bata. Yun nga lang, makikita naman din sa makikita rin naman na sa actions nila at sa mga nangyayari sa mga bata yung posibleng masasabi natin na sobrang delikado. Yun, parang ganun. Sobrang delikado kasi nung ginawa nila na paglalabas doon sa mga bata na yun. Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Matindi yan tama rin si Senator Bato. Bakit kung nirescue mo ba talaga at nililigtas mo,
bakit galit na galit sa iyo yung mga parents nila? Anong sagot ni Franz Castro dito? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado nga siya sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila. Fake daw yung mga magulang na nagagalit. So, palabas lang. Para lang maipakita na maraming nagagalit na magulang at sabihin na mali talaga yung ginawa nila. Tuloy pa natin. Doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro. So dito, nagpapakita guys na ang susunod na eleksyon ay banggaan ito ng mga pro-Duterte at anti-Duterte. Yung mga naghahabol sa kanila tungkol sa mga nangyari nung administrasyon ni Pangulong Duterte at ito namang mga re-electionist ay pinipilit na maupo ulit sa pwesto para naman maproteksyonan yung kanilang sinusuportahan na politiko.